Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Diretsyong nilagok ni Jonas ang hawak-hawak na beer. Isang tradisyon na yata ng pagkakaibigan nila na kapag may problema ang isa ay kailangan nilang pag-usapan iyon sa Casablanca Clubhouse and Resort. Gusto sanang baliin ni Jonas ang tradisyon nila na iyon dahil maraming pinaaalala sa kanyang lugar. Doon niya madala sa dinadalang pinoproblema at ang simpleng pagpunta roon ay nagpapabalik ng magagandang alaala na pinagsaluhan nila. Mga pangyayari na maari maging memorya na lamang. Hindi niya matanggap iyon dahil nakakadagdag lang ng sakit. Pero dahil wala ng iba pang pribadong lugar sila na maaring puntahan upang magkausap-usap, ay wala siyang choice kung hindi ang tiisin ng sakit. Isama pa na ang lugar ang pinakamalapit sa mga tahanan nila, lalo na sa mga may asawa na sa grupo na hanggang maaari ay ayaw mawalay ng matagal sa kanilang mga pamilya. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin siya na narito ang mga kaibigan para damayan siya. May outlet siya sa nararamdamang sakit. Iyon nga siguro ang perks ng isang lalaking walang kapatid. Sa kaso niya, nawalan siya. Minsan, ay naiisip pa rin niya si Joey, lalo na kapag nakakasama ang mga kaibigan ni tinuring nilang kapatid. Pero sa tuwina, ay madalas inaalis na rin niya sa isip ang kapatid. Eventually, pagkatapos na nalaman, ay tinanggap na niya na hindi na sila muli makikita nito. Namuhay na lamang siya na ang mga kaibigan ang itinuturing na kapatid sa buhay. Kapag nagiinom kami, ikaw palagi nagpapatigil sa amin. Hindi ka ba nag-aalala sa atay mo at, damn me for being a doctor. I'm not a doctor right now. Gusto kong makalimot. Tumaas ang isang kilay ni Alaric. Halos lahat ng kaibigan niya ay naroroon sa lugar maliban na lang kay Blake. Pagkatapos sa ilang pagkakataon na hindi nagpapakita si Riker, ay nakabalik na uli ito sa Pilipinas. Napansin niyang tila may malaki pinagbagong kaibigan niya. Mukhang may galit din si Riker sa mundo dahil tahimik ito. We are here, Jonas. Kaya nga tayo nagtipon-tipon dito, hindi ba? We are here to solve your problems. Props lang ang mga beer dapat. Sabihin mo sa amin ang problema mo. Is this about Tita Elvira? Umiling si Jonas. We are fine and she is okay. Kumunot ang noo ni Easton. E tungkol saan ang pagdadrama mo? Is this your career? O siguro nga, wala ka namang love life kaya hindi dapat maisip iyon. He glared at Easton. Ito ang palagi nangaasar sa kanya, sa kawalan niya ng love life. What? Naguguluhang tanong ni Easton. Bakit mukha kang galit? Huwag mong sabihin na mayroon ka ng girlfriend at iyon ang pinoproblema mo ha. Bumuntong hininga si Jonas. I had a girlfriend. Napatingin sa kanyang lahat. Had? You mean you really had a girlfriend? How come we didn't know about that? Naglihim ka sa amin, Jonas. Pero ikaw mismo nagsabi sa amin na wala kang dapat ililihim sa amin. Remember what you said when Easton had a problem? Tuloy-tuloy na sermon ni Alaric. I can't believe this. You really had a girlfriend. Tell me, ilang araw ka na naglilihim sa amin? Si Easton ulit. Sinubukan niya magpaliwanag sa mga ito. It was, hindi pa man tapos si Jonas, ay pinutol na siya ni Easton sa pagsasalita. At parang sa lagay na nararamdaman mo, ay mahal na mahal mo ang babaeng iyon. Pain and sorrow are painted on your face. Nagiinom ka ng higit sa ginagawa mo rito. Is she really worth it? Do you really love her that much, ha? Pwede nga. If you really love her this much, then maybe you'd like to marry her too. Oh boy, you don't marry a girl just met. Tumaas ang isang kilay ni Riker. That line sounds familiar. Lumisi si Nimbus. Frozen? Pinapanood palagi ni Nimrod yan. Seriously, Easton? Namula si Easton. Sorry, soon to be daddy. Masyado naghahanda kaya napapanood na rin ng Disney. Napailing-iling si Jonas sa itinakbo ng usapan. Maya-maya ay bumalik ang tingin ni Easton sa kanya. So ano nga,
Do you really love the girl enough to marry her? Hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon para magpaniwalag kanina. Kaya kung ano-ano ang naging conclusion niyo, wika ni Jonas. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa mga kaibigan ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Mindy at ang problema sa relasyon nila. As expected, ay lumabas ang pagkakagulat sa mukha ng mga ito. Pero sa apat na kasama ay si Riker ang tila pinaka-naapektuhan sa sinabi niya. Parang exaggerated na ang panlalaki ng mga mata nito, pati na rin ang pagdidilim ng muka. Sinasabi mo sa amin na pumayag ka sa ganong klase ng relasyon? I didn't even know she was arranged to be married. Pinagkatiwalaan ko siya, kaya akala ko ay wala siyang itinatago sa akin. Pumayag ako sa ganoong klase ng relasyon dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Wala ganoon ko siya kamahal. I was blinded by the love I have for her. Isa pa, iniintindi ko rin siya dahil alam ko na may pagkukulang ako sa kanya. Ako ang nasa Spain at hindi ko siya maaring palaging nakakasama. Pero isang malaking pagkakamali na nagtiwala ako ng lubos. Gaano man siya ka-inosente ay meron pa rin pala siyang itinatagong sekreto. I should have known. Hindi ko man lang nagawang mag-research. Naibulala si Jonas sa sobrang inis. Kailanman ay hindi niya pinagdudahan si Mindy. Malaki ang tiwala niya sa nobya. Kaya naman kapag may mga bagay ito na hindi gaano kinukwento o sinasabi, kagaya ng pamilya nito, ay hindi na siya nagtatanong pa. Minsan naman ay nagsasabi si Mindy ng ilang impormasyon kagaya ng businessman ang mga magulang nito. Tinatanong din naman niya ang nobya minsan. Totoo naman na businessman pala mga magulang nito. Hindi nga lang basta-bastang businessman at tao sa Pilipinas. Kaya pala hindi gusto ni Mindy na palaging pag-usapan ng pamilya ay dahil sa isang kilalang pamilya pala talaga ito kabilang at may tinatagong sekreto sa kanya. Mali na sobra-sobra niya pinagkatiwalaan ng nobya. Tama si Jonas na pagdudahan niya ang mga naging kilos ni Mindy na maghiwalay sila sa Spain. Iyon naman pala ay talaga may plano ito kagaya noon. Nang sabihin ni Mindy sa email na makikipaghiwalay ito sa kanya pagkatapos ng ilang araw na panlalamig, alam ni Jonas na kailangan niyang gumawa ng kilos. Bumalik ulit siya sa Pilipinas para makausap ito. Nararamdaman kasi niya na malaking problema iyon na kinakailangan na isang personal na pag-usap. Nakumpronta nga niya ang nobya at hindi magawang tanggapin na nangyari. Naging maikli lang ang pag-uusap nila pero naging napakasakit ng lahat. All the time, alam pala ni Mindy na mauuwi lang sa walang relasyon nila pero hindi man lang nito nagawang sabihin iyon sa kanya. Jonas knew this would happen. Pumasok siya sa isang komplikadong relasyon na bata pa lang ipinagsabihin na siya ng mama niya na huwag gawin. Sa una pa lang ay alam niyang maaari siyang masaktan pero masyado niyang minahal si Mindy kaya hindi ganoong iniisip iyon. Nagtiwala si Jonas na hindi siya sasaktan nito. Pero nabuhay siya sa pantasya. We are not that active in our home country. Hindi natin masisisi si Jonas na hindi niya naisip na maaring anak palang girlfriend niya ng isang sikat na politiko. Wika ni Nimbus. Pero hindi naman talaga problema yan. Ang sakit na isipin hindi pinagkatiwalaan ni Mindy si Jonas tungkol sa relasyon nila. Like seriously? Hindi ba niya naisip na kaya naman siyang ipaglaban ni Jonas kung sakali? Sabi ni Alaric. Isa pa, mayaman si Jonas. He could help the family financially. Madalas naman ang labanan sa isang eleksyon ay tungkol sa pera, hindi ba? Wika ni Easton. Well, naiintindihan ko ng kaunti tungkol doon. Wala siyang pakialam sa yaman dahil ang gusto nila ay suporta ng isang politiko na makukuha kung makikipag-strong family tie sila sa ibang pamilya. Wika ni Riker. I still don't get it. Ani ni Easton. Umiling si Riker. Hindi nyo talaga naintindihan. Mahirap pigilan ang mga arranged marriages, lalo na kapag nakasalalay pa ang honor ng pamilya mo roon. May kakaiba sa tono ni Riker. Natahimik silang apat at napatingin kay Riker. Seryosong-seryoso ang mukha nito. Arranged marriages really suck. Pagpapatuloy naman ito. Tumaas ang isang kilay ni Easton. Bakit ka ganyan makapagsalita? Parang may pinaguhugutan. Huminga ng malalim si Riker. Kinuha nito ang beer at dire-diretsyong nilagok. Pagkatapos ay tumiyam ang bagang na nagsalita ito. Damn yeah, because I'm one of the victims of that damn tradition of arranged marriages.
pag-amin nito na ikinanganga nilang lahat. Kinabukasan ay napagdesisyonan ni Mindy na pumunta sa bahay ng ate Minda niya. Full-time housewife at mother ang kapatid, kaya alam niya nasa bahay ito nang walang paalam na binisita niya. Sa ngayon ay 3 taon ng kasal ang kanyang ate at sa lalaking pinili ng ama nila at mayroon na rin isang anak na babae. Ang dalawa na ngayon ay magdadalawang taong gulang. Kasama si ate Minda ay magilo din siyang sinalubong ni Missy, ang anak nito. Hindi ko inaasa na pagbisita mo, Minda. Anong meron? Tanong nito nang niyaya siya na pumunta sa hardin ng bahay kung saan inihain sila ng katulong na makakain. Hindi ba pwedeng bumisita ko sa'yo nang walang dahilan? Sa totoo lang ay hindi din alam ni Mindy kung bakit naisip na bisitahin si ate Minda. Basta ang alam niya ay kailangan lang niya na may makasama dahil natatakot siya na mabaliw kapag naiwan na mag-isa. Masyado niyang iniisip ang mga nangyari sa nakaraan. Sobrang bigat ng damdamin niya kapag naiisip na sinaktan niya si Jonas. Tinitigan siya ng mataman ng kanyang ate. There's something unusual about you. Naglihis siya ng tingin. Tumingin siya kay Missy na masayang nilalaro mag-isa ang dollhouse nito sa isang tabi. She looks so happy. Ngumiti si ate Minda. Of course, maayos naman ang buhay namin dito. Masaya ang pagsasama namin ni RD. Mahal na mahal din niya si Missy. Tumingin si Mindy sa kapatid. Mula nang ikasal ito sa piniling lalaki ng ama para sa kapatid, ay wala siya narinig na reklamo. Mukhang tanggap nito nangyari at nakapag-adjust din sa sitwasyon. Ayon sa kapatid ay mabait naman ang asawa nito kaya wala ito naging problema. Hindi kalaunan ay nagtutunan din ang dalawa na mahalin ang isa't isa. Lalo na nang dumatay sa buhay ng mga ito si Missy. Kapag naisip na maaari maging miserable ang buhay niya, kapag siya naman ay pinakasal ng ama sa lalaking hindi niya mahal, ay iniisip ni Mindy ang ate niya. Ganoon din ang mga magulang niya na ipinagkasundo rin noon. Arranged marriages were just fine with them. Umaasa siya na maging ganoon din ang sa kanya. But you don't look so happy. Dinamdam mo ba yung masyadong engagement mo kay Jervy? Tumingin siya sa kanyang ate pero hindi nagsalita. Pero sapat ng reaksyon ng mukha niya para malaman nito ang problema. You've really fallen so hard for that guy that you can't get up. Mukhang alam din ni ate Minda ang itinatago niyang relasyon kay Jonas. Ate, hindi na napigilan ni Mindy ang mapaiyak. Lumapit sa kanyang kapatid at pinakalma siya. Wala namang mali roon. Umiling siya. Everything's wrong, ate. Mahal na mahal ko si Jonas. At sobrang sakit na isipin na hindi kami pwede. Sobrang sakit dalhin na nasasaktan ko siya dahil napakahina ko para ipaglaban ang pag-iibigan namin. Naintindihan kita. Iniisip ko lang ang pamilya natin kaya kasunod sa gusto ni Papa. Well, ganoon din naman ako noon. I had a boyfriend then, but I didn't fight for the love I had for him. It wasn't because I am weak. It was because he wasn't worth it. Nagulat siya sa pag-amin ng kapatid. Wala siyang kaalam-alam tungkol doon. Inamin ko sa kanya tungkol sa tradisyon ng pamilya natin, but he didn't even care at all. Hindi ko man lang siya nakitaan ng willingness na lumaban para sa akin. Naging mapait ang ngiti ni ate Minda. Naging mahina siya, o siguro ay dahil na rin hindi sapat ang pagmamahal niya sa akin. Tinanggap ko iyon. Pero ikaw, mahal na mahal mo si Jonas. Hindi ka magkakaganito kung hindi ka noon. Hindi mo rin siya mamahalin ng ganyan kung alam mo na kulang ang pagmamahal na ibinigay niya sa'yo. Kaya kung malaking tiwala mo sa kanya na kaya kanyang ipaglaban dahil mahal na mahal ka niya, lumaban ka. Hindi pa naman hulit ang lahat. Nalagay sa matinding pag-iisip si Mindy sa mga sinabing iyon ng kapatid. Mahal siya ni Jonas at nararamdaman na kaya nitong ipaglaban siya kung sinabi lang niya ang sitwasyon niya sa nobyo. Pero natakot siya noon kaya hindi niya nagawa. Ayaw niya ng gulo. Mahina siya kaya hindi niya kayang harapin iyon. Gusto niyang mabuhay sa pantasya lang at ngayon ay kailangan na niyang gumising kahit ayaw niya. May paraan pa rin naman para mabuhay sa kanyang pantasya. At iyon ay kung makakaya niyang ipaglaban si Jonas. Umuwi si Mindy sa bahay nila na iniisip pa rin ang mga sinabi ni ate Minda. Dumiretso siya sa kwarto niya. Lumapit siya sa cabinet at sa secret area niyon kung saan inilalagay ang lahat ng mga memorabilia kay Jonas. Nakalagay sa isang lock na drawer ang kahon na naglalaman niyon. Kinuha niya ang kahon at dinala sa kama.
Doon nakalagay ang lahat ng mga pag-uusap nila sa chat ni Jonas at talagang pinaprint pa niya mula sa mga online. Kapag naiisip si Jonas at nalulungkot ay palagi niyang binabalikan iyon. Ang mga pag-uusap nila ang nakakapagpangiti sa kanya. Ang lahat ng tungkol kay Jonas ang kasiyahan niya. Kinuha niya ang isang papel. Mula roon ay nahulog naman ang isang plastic na naglalaman ng mga hibla ng buhok. Natatandaan niyang kailan lang ay inalagay sa kahon ang plastic na iyon. Hibla ng buhok ni Jonas iyon. Isang hibla ng mga buhok na iyon na makakapagpatunay ng wagas na pagmamahal sa kanya ni Jonas. Isa iyon sa mga witness nila. May isang bahagi ng gilid ng buhok ni Jonas ang hindi nito pinapagupitan at pinuputol. Palatandaan kasi ang buhok sa tagal ng hindi nila pagkikita. Ginugupit lang ang buhok niyon kapag pumupunta ito ng Pilipinas at siya lang ang maaaring gumawa niyon. Ang hibla ng buhok ngayon ay ang huling pinutol niya mula sa pagdating nito ilang buwan nang nakararaan. Isa mga araw na muling pagbabalik ni Jonas ang hindi malilimutan ni Mindy. Iyon kasi unang beses na nalate ang dating nobyo sa usapan nila. Ayaw kasi rito ay nanliligaw ito sa mga kaibigan at sinasabing malapit lang sa kinaroroonan ng mga ito ang Siena College kung saan siya bago nagtatrabaho. Iyon kasi unang beses ni Jonas na makapunta sa lugar dahil kakalipat lang din niya sa school. Nakita niya ang pag-aalala at pagod sa mukha ni Jonas dahil sa pagiging late nito sa usapan nila. Ayaw ng nobyo na makita nag-aagrabyado siya. He always respected her. Gusto ni Jonas ay palagi siyang safe. Gagawin nito ang lahat para sa kanya and she loved him so much because of that. Alam ni Mindy na magiging worth it kung ipaglalaban niya si Jonas. Great love. Naalala pa niya na minsan sinabi sa kanila ng mama nito. Kaya ba niyang patunayan iyon? Kaya ba niya lumaban para kay Jonas? Hindi na naman niya mapigilan ang sarili na mapaiyak sa magulong damdamin. At habang ginagawa iyon, ay naramdaman niya na bumukas ang pinto ng kwarto. Sa tuwina, kapag alam niya mahuhuli sa pag-reminisce sa memorabilia nila ni Jonas, ay mabilis pa sa 4:00 nililigpit niya iyon. She had always been discreet, pero ngayon ay tila ipinako siya sa sitwasyon kahit malaki ang hula niya kung sino maaring pumasok. You've really fallen hard for that guy. Malamig na malamig ang boses ng kanyang ama. Nilakasan ni Minda ang loob at hinarap ang ama. Madilim ang mukha nito. You are officially engaged now, Mindy. Nangako ka sa akin. Panagutan mo iyon. Tanggapin mo sitwasyon mo ngayon. Umiling siya. Papa, I'm really sorry. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Jonas. I can't afford to leave him. I can't afford to hurt him because hurting him is hurting myself too. Sa wakas, ay nahanap na niya ang tapang na kinakailangan. Kailangan niya iyon. Mahal niya si Jonas. Maring huli na ng kaunti, pero hindi pa rin tapos ang lahat. Gusto niya maging matapang na ngayon dahil napagtanto na hindi niya kayang tanggapin na mabubuhay siya na wala si Jonas sa piling niya. Lumapit ang kanyang papa sa kanya, and the next thing he did shocked the hell out of her. Naku, mga kafelisidad, mukhang napagtanto na ni Mindy na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Jonas. Mukhang handa na siyang ipaglaban ang lalaki sa kanyang ama. Pero hanggang saan ang gagawing paghadlang ng kanyang ama? Abangan!